Kamusta yung week natin? Okay ba? Okay? O, kakamustahin ko ulit. Sino nakakasunod pa rin sa, sa Bible reading? Parang ilan lang. Kasi, yung nakakasunod, ito yung latest na, na binasa natin. Exodus to Leviticus. Numbers na tayo today. Diba? 1 and 2, Numbers. So, makikita po natin kung natin ngayon, matutunghayan natin ngayon, kung ano yung supposed to be na natututunan natin doon sa pagbasa ng Exodus tsaka Leviticus. Sino rito ang may picture in mind kung ano yung itsura ng tabernacle? Yung Ark of Covenant, yung Seat of Mercy. Upuan ba yung Seat of Mercy? Taas ang kamay. Seat, di ba? Upuan. Seat of Mercy. Upuan? Mahirap, maski basahin natin, mahirap i-picture in mind minsan. O yung sino may idea kung ano itsura nung damit ng mga priest? Halimbawa yung 12 stones, yung headdress, yung damit nila, kailan na-invento ang brief? Bakit may brief? May siyempre sa babae, panties, sa lalaki, brief. Bakit kaya? Tingnan nyo yung ginawa ng Panginoon. Inutos niya pa na magkaroon ng inner garment ang mga kalalakihan na yung mga priest. Kasi para hindi ma-defile yung kanyang sanctuary. Kumbaga, kasi nung araw, walang brief, aakyat ka, siyempre, meron silang maaninag makikita, pangit, di ba? So, nagkaroon kasi ng mali siya yung tao after nung kay Eva at Adan, nung nagkaroon ng kasalanan, di ba? So, nagkaroon ng mali siya. So, kaya, ganun din, ino-honor ng Panginoon yung pag-iisip ng mga tao. Di siyempre, if yung tao nga is may honor, dapat lalo na yung Panginoon, di ba? Ang ating pag-usapan ay atonement. Dahil marami tayong mga madidiscuss, madadaanan, walang particular na verse na tinutumbok, okay? It is yung whole process ng atonement na kailangan ng Panginoon. Yun ang pag-uusapan natin. So bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Huwag mo nang susubo, tayo ay manalangin. Salamat Panginoon sa umagang ito, sa simula pa lang, sa awitan, sa kainan ng breakfast, Panginoon. Punta pa lang dito, Panginoon, you have already prepared our hearts. I pray, Panginoon, na patuloy kang mangusap sa iyong simbahan, sa pamamagitan ng inyong lingkod, Panginoon. At ako ay itago niyo lang, Panginoon, sa inyong lilim, Panginoon. At ikaw ang maitaas sa aming kalagitnaan. Panginoon, I pray, hipuin mo ang puso ng bawat isa. Ipaalam, Panginoon, kung ano yung ni-require mo, Panginoon, para sa aming atonement, para kami ay makabalik, Panginoon, sa iyong dambana, Panginoon. Para kami ay makalapit muli, Panginoon, sa iyong Ama. Salamat, Lord, dahil ginawa mo na, tinapos mo na yung aming pangangailangan at you keep on providing us, Panginoon. So, sa ngayon, Panginoon, I pray, ikaw ang bigay ng daan, Panginoon, hindi ang kakayanan ko, ikaw ang magpuno, Panginoon, ng aking kakulangan, Panginoon, upang mabigyan ka namin ng tamang karangalan na nararapat na matanggap mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong atonement. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa kalakasan, Panginoon, sa health, Panginoon, na binigay niyo, sa privilege, Panginoon, that we could gather here this morning, Panginoon, upang pag-usapan ka, pag-aralan ka, at ma-meet ka face to face. Salamat, O God. Ito ang aming dalangin na may pasasalamat in Jesus' name. Amen and amen. Yan. So, let's see. Ang atonement, ang spelling, kafar. Ang pronunciation, kafar. Ito ang ibig sabihin nito daw. Magkaiba kasi merong difference between kay Miriam at sa Strong kung paano nila dinidescribe yung ibig sabihin ng kafar.
So, primitive root, ito daw yung pinanggalingan, to cover. Ang ibig sabihin daw, ito yung isa sa mga meaning, pero kinakailangan natin pagsamasamahin kung ano yung ibig sabihin ng Panginoon dito. To cover. So, isipin na kaagad natin yung ating kasalanan is just to cover. Atonement. Okay? Specifically with bitumen. Alam niyo yung bitumen? Alam niyo yung espalto? Yung nilalakaran natin? O yung hinahalo sa buhangin at bato para magdikit-dikit is called bitumen. Ito yung pag sinala, meron tayong chemical engineer dito, pag sinala yung minimina na gasolina, yung gasolina na pinanggagalingan tsaka crudo, i-filter yon, yung matitira, yun yung espalto. So, ilang process, makukuha, diesel. Process ulit, several process pa, gasolina. So, nasa isang element lang, minerals nang gagaling, pero yung natira doon, na kulay itim, yun yung bitumen. Figuratively, ibig sabihin, ang ibig sabihin daw is to expiate or condone. Parang yung mga lolo, kinokondone yung pagiging sutil ng mga apo. Condone. Okay? Parang ganun ibig sabihin. To placate. Parang sa Tagalog, yung papalitadahan. To placate. To cancel. Kapag ka may utang ka, cancel yung debt mo. Cancel. Appease. Pagka ako'y ang hari, pag nagagalit, to appease, bibigyan mo ng regalo, kapalit, para wag ka nang magalit. O, yung mga anak, kapag ka nagagalit, to appease, yung ano nila, yung pagmamaktol, bibigyan ng laruan, appease. Ano pa ibig sabihin? O, yun nga, yung atonement, cleanse, linisin, disannul, parang yun din yung pag-cancel, forgive, pagpapatawad, be merciful, pagkaawa, pacify. Ibig sabihin yung pacify is for God, na yung galit niya sa kasalanan, to pacify, to pardon on our part. Pardon, ibig sabihin, hindi mo deserve na patawarin, guilty, di ba? Halimbawa, magnanakaw ka, nahuli ka, guilty. Hugot ulo, ipapardon na lang ng presidente. Okay? Pardon, to pitch in. Vouch, parang gano'n, ano? To vouch. Pitch. Purge away. Alam niyo sa computer, yung marunong mag-CAD, pag nagdo-drawing ka, ang daming mga basu-basuran na ginagawa mong drawings na hindi mo naman kailangan, kala ko, huwag kang malikot. Sit down ka lang. Ginugulat mo ako eh. Yung purge is to take away yung mga kalat sa drawings mo, mga entities, para gumaang yung file. Merong command, purge. Tatanggalin yung mga hindi kailangang members ng drawing mo, malinis, gagaang. Yung dating, kunwari ay 3 gig, magiging MB na lang. Okay? Put off, make, or reconcile. So, naintindihan natin na sino yung gumawa ng lahat ng ano na to? Sino ang nag-attain ng atonement, lahat ng ibig sabihin na yan, para sa atin, para tayo ay makabalik sa dambana ng Panginoon. Sino? Si Jesus Christ. Parang natatakot pa kayong sumagot. Di ba? Ito yung automatic. Kasi ito yung basic, hindi pa ito yung pinag-aaral natin, ini-explain ko lang para maintindihan natin mamaya kung bakit may tabernacle, kung ano yung mga requirement. Okay? So, this is just for introduction. Bakit? Alamin na natin. Anong ibig sabihin ng tabernacle is dwelling place. Hindi ibig sabihin simbahan. Ang ibig sabihin pala ng tabernacle is dwelling place. A dwelling place for God. So, hindi, pag narinig mo, ang gamit pala nung araw na tinawag na tabernacle is a word na nagpe-pertain sa dwelling place ng Diyos dito sa lupa. Ano ngayon yung, para maintindihan natin, tingnan nyo yung mga requirements, yung binigay ko sa inyo, eto ngayon yung dapat nating maintindihan. To understand kung ano yung required ng Panginoon para makover yung lahat ng kasalanan natin, to atone, to cancel,
para hindi ka mapunta sa kapahamakan, sa impyerno. Diba? Pagka namatay ka, hindi ka mapupunta sa langit, sa impyerno, dahil sa pagiging, kasi makasalanan. Di ba? Ang lahat ng kasalanan, ang kabayaran ay kamatayan. So, we understand that now. Pero hindi natin fully na-understood pa. And I pray na ngayon maintindihan natin kung gaano kamahal, kung gaano ka-costly, yung pinagbayaran ng Panginoon. At para maintindihan natin yun, maintindihan natin kung gaano rin kahirap at kamahal, expensive. Hindi mura yung kinakailangan ibigay ng mga Israelita, ng pare, tsaka ng hari, ng mga kada individual kapag ka nagkasala ka, para pwede kang i-accept. So, ang tanong ngayon siguro, ano ngayon kung hindi ako mag-alay? Kasi, nakalagay din sa batas, pag hindi mo ginawa yon, i-expel ka. Hindi ka mabubuhay ng maayos. Hindi ka tulad ngayon, napaka-lenient ng batas. Pag hindi ka sumusunod, di ka nahuhuli, okay lang. Pero during that time, i-expel ka sa community. I-expel ka, sa labas ka, ito-throw out ka sa grupo. So, paano ka bibil? Hindi ka pwedeng magbenta, hindi ka pwedeng bumili, wala kang kakainin, wala kang proteksyon, wala kang bahay. If you don't belong to a tribe, nung araw, hindi ka mabubuhay. You cannot survive. So, tingnan natin ang sabi sa Leviticus 20 to 21, ang command ng Panginoon, you shall be holy. So, dun pa lang, ang hirap na. Hindi ka qualified agad kasi may kasalanan ka na. So, you have to be holy. Paano ka ngayon i-accept ng Panginoon? Di ba? Ang mababasa natin yung tabernacle sa Exodus 27, 1-8. Yung courtyard. Yung courtyard, yung tabernacle, mamaya makikita naman natin yan Nung binabasa nyo ba yung Exodus sa mga sumusunod sa sa one-year Bible reading natin? Na-imagine nyo yung courtyard. Pag sinabing courtyard, ilang cubits pa? 150 cubits long, 75 cubits wide, yung mga ganun. Mahirap, di ba? Ngayon, gagawa natin ang paraan. Yung lampstand, 6 branches to the left, 6 branches that glows to the right, at rosebud yung pinakaibabaw, kinakailangan gold siya, di ba? May trimmers. Ano yung trimmers? Di ba? Basa ka ng basa, mag-iinit yung ulo mo. Nakakainis yung pastor na to. Pinipuwersa akong basahin. Okay. Consecration of priest. Anong ginawa? Pinapahiran yung kanang tainga ng dugo, pag-aalay, yung kanang thumb, yung kanang hinlalaki ng paa. Di ba? Wiwisikan ng dugo. Hindi natin alam. Ano yung priest garments? Mababasa natin sa Exodus 28, Exodus 39. Altar of incense. Saan siya nakapwesto? It is placed on the south side of the tent of meeting. Lord, saan banda yun? When you enter, ganun yung pagbinasa natin, pero hindi natin na-imagine. Altar of incense, altar of burnt offering. Saan nakalagay yung burnt offering? Nasa loob ba ng tent of meeting? Nasa labas. Imagine niyo, pag nasa loob kaya, kawawa yung nag-o-offer. Kasi, mag-offer tayo, mag-barbecue tayo dito, sa palagay nyo. Di ba? Magba-barbecue tayo. Lahat tayo paglabas natin dito, may barbecue. Tapos paglabas natin, uubo tayo. Kasi yung usok. So, nasa labas pala yon. Altar of burnt offering. Moses, sa Exodus 33, mababasa natin, na kailangan natin ng mediator. Hindi natin kayang dumiretso sa isang banal na Diyos. So, ano yung mga requirements? Kailangan pala natin ng mediator. Ibig sabihin, pino-foreshadow ng dinedemonstrate ng Diyos in the Old Testament, yung gagawin niya in the New Testament para sa ating kaligtasan. Foreshadowing. Meron naman kayo dyan Pwede kayong sundan natin, no? The Ark of Covenant, Exodus 37. Ano yung itsura ng Ark of Covenant? Ano yung nasa loob? Ano yung ginawa? Saan siya made up? The table. Yung table of, yung pinaglalagyan ng bread. Kasi, di ba, ang dami na nating altar, ba't hindi lang sa gilid ng altar ilagay yung tinapay? Pero may significance. May significance.
The bronze basin, yung pinaglalagyan ng tubig, paghuhugasan ng kamay. And then we go to Leviticus. Hindi ko na iisa-isahin kasi ang dami. Pero pinrint out ko yan just for your benefit na kapag na-curious kayo sa mga pinag-uusapan natin, madali niyong hanapin. Hindi niyo nababasahin yung the whole book of Leviticus kung saan matatagpuan. Pero pag sinabing Leviticus, it is galing sa word na Levi, which is yung mga priest, yung lahi ni Levi, at saka law. So, it is yung paglathala, pagbigay ng batas para sa tao, sa Israel, through the Levites, kasi sila yung magsasagawa nito, maraming bagay doon isasagawa nila, galing sa Diyos through Moses. Okay? Through Moses. So, itong mga, halimbawa, batas, law of burnt offering, Leviticus 1, grain offering, peace offering, sin offering, guilt offering, regulations ng priests and offerings. So, yung meron, iba-iba yung regulations, di ba? Consecration of Aaron. Ito, God's strict compliance to all His laws and regulations. Namatay si Nadab at saka si Abihu, mga anak ni Aaron. Bakit sila namatay? Nagsisilbi silang pare, priest, sa tabernacle ng Panginoon. Bakit sila namatay? Namatay sila because of the requirement ng Panginoon is so strict. Hindi ka pwedeng lumapit sa Panginoon, patay ka. Because you are not holy. Sinong makakalapit sa Kanya? Wala. So, may pangangailangan tayo. Meron tayong matinding pangangailangan para makabalik or else, lahat tayo mapupunta sa impyerno. At dinemonstrate ng Panginoon na hindi mo pwedeng bastusin yung Kanyang presensya. Akala natin, hayaan mo lang yan si pastor, hayaan mo dumaldal-daldal yan dito. Pero in the end, ikaw ang magbabayad. Diba? Ikaw ang magbabayad, hindi ako. Pero yun nga, kinakailangan natin pakinggan yung salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating church. Clean and unclean animals, but pati yun pinag-anuhan pa ng Panginoon. Alin yung pwedeng kainin, tsaka hindi dapat kainin. Halimbawa, yung baboy, kasama sa mga unclean animals. Sino dito ang hindi kakain ng barbecue na baboy? Siguro yung ibang mga may edad na kasi hindi nila kayang tunawin. Pero tayong lahat, sarap na sarap tayo sa barbecue, pinag-aawayan natin yan. Gusto natin, sunugin natin yan. Gustong-gusto natin yung amoy ng taba. Isasawsaw. Pero ang sabi ng Panginoon sa Old Testament, hindi dapat kainin kasi marumi daw. Yung hipon, alimango, ano ba yung gusto natin? Hindi, yung kinakain natin sa Punta Puego. Lobster. Lahat bawal. Lord, wag yun. Di ba? Kaso, tingnan mo, laws on leprosy, of course. Daling intindihin. Mahanap natin. Laws of cleansing houses. Hindi ka pwedeng pumunta sa tabernacle na nanggaling ka sa bahay mo na hindi malinis. Tingnan niyo yung requirement ng Panginoon para makapunta ka. Para i-accept ka ng Israelite community. Pag marumi ka sa bahay, pag may molds, palagay ko ako, disqualified. Kasi may mga dilaw-dilaw yung CR namin. Hindi ko pa nalilinis. Loss of bodily discharge. Kapag may pigsa ka pala, may discharge. Hindi ka pwedeng pumasok sa simbahan. Paano kung tayo ay ganun kahigpit? Tingnan ko, wala kang pigsa, pasok. Ikaw, doon ka magsimba sa labas. Diba? Pigsain ka, doon ka. Taas ang kilikili. Meron, doon ka. Sa babae naman, meron ka ngayon? Wala. Tabi kayo. Doon. Ganun kahigpit. May quarantine, ikaw quarantine. Tsaka, naintindihan natin yung quarantine because of COVID. In the Old Testament, napapansin nyo ba? 7 days, hindi ka pwede. Another 7 days, 14 days. Naalala nyo? 14 days din yung quarantine. Tapos naging 7 days. Meron pa, 21. Nung nagsimula. So, saan kaya tingnan nyo, hindi pa na iisip ng tao. Alam na ng Diyos kung ilang araw dapat i-quarantine ang isang may sakit. Di ba? Doon makikita natin,
Laws on right of place of sacrifice. Saan lang pwedeng mag-sacrifice? Law on the Lord, law on sexual relationships, mag-asawa, mag-boyfriend, yung mga ganun-ganon. Merong batas ang Panginoon. Pati festivals, yung mga fiesta. Ito lang ang mga isi-celebrate nyo. Feast of the Lord, the Sabbath, the Passover, Feast of First Fruits, Feast of Weeks. So parang magkakamukha sila no, pag binabasa natin. Diba? Pero pagtiyagaan lang nating basahin hanggang ma-recognize natin yung relevance sa buhay natin. The law of the lamps, ano yung dapat na gawin sa lamps? Law of bread in the tabernacle. O sino ang bread? Bread of life. Sino si bread of life? Ang Panginoon, di ba? The law of blasphemy. O sino dito yung mahilig mag-curse? Nanonood sa mga YouTube, sa mga Hollywood, left and right, gumagamit ng F-word, parang hindi masama. Gumagamit ng Jesus, as if parang, punctuation mark, ang pangalan ng Panginoon. Sa palagay nyo kaya, hindi makakount against you? Everything you said, sabi sa Bible, everything you have said and done, maaalala natin yon pagharap natin sa Panginoon. Lahat ng mga hindi magandang bagay na nasabi natin, is all recorded. Kasama na dun yung blasphemy. Dati, anong kabayaran ng blasphemy? Kamatayan. Hindi paggalang sa magulang, hindi mo nire-respeto ang nanay at tatay mo, suwail ka, pinaglilinis ka, Gabi, makinig ka sa akin. Yung ayaw sumunod sa mami, ano raw? Batuhin. Hanggang mamatay. Ganun kahigpit ang Panginoon. Biruin nyo ngayon, wala talaga sigurong teenager ngayon. Di ba, TJ? Palagay ko malayo pa, binabato ka na ng nanay mo eh. Bakit? Nakasulat sa Bible. Di ba? Batuhin, pero hindi yun babatuhin ka na walang ang consequence is kamatayan, patay ka. Pag sulwail ka sa magulang mo, nung araw, hindi ka tatagal ng matagal. Kasi dahil bastos ka sa magulang mo, halimbawa, sorry for the word, dadaling ka sa public square, lahat babato. Patay ka. Meron din, siyempre, meron tayong tinatawag na law of Sabbath year, law of Jubilee year. So, mababasa natin lahat yan. Blessing for obedience and punishment for disobedience. Leviticus, papatapos na tayo sa Leviticus. And the law about vows. Kung kayo ay may ipapangako sa Panginoon, mag-ingat tayo sa pagbuka ng ating bibig. Lord, kapag ka natanggap ako sa trabaho ko, magbibigay na ako ng tithes and offerings. Uunahan ko pa si Pastor Rodel sa paglalagay ng brown envelope. Ganto kataba. Ilan yan? 7 envelope, hindi kasya sa isa. Nagkatrabaho, absent ng Sunday. Bakit absent ng Sunday? Lord, may pasok ako. Pakisabi kay Pastor Del, sorry. Diba? Nung walang trabaho, bigyan mo akong trabaho, Lord. Nangangako ako. Kapag ka nangako ka sa Panginoon, very dear sa puso niya yan. Kasi parang magulang, Mami, sa sweldo mo, pakakainin kita sa Vikings. Diba? Sa unang sweldo ko, ibibili kita ng bracelet. Pagdating ng nag-date sila ng girlfriend niya. Si Mami, may intindihan ni Mami yun. Tsaka na. Siyempre, sasama yung loob, di ba? Ganun din. Ganun lalo ang Panginoon. Kaya tingnan mo, special topic, buong chapter about kung ano yung pinapangako natin sa Panginoon. So, naiinip na ba kayo sa dami ng dinaldal ko? Punta na tayo sa, gusto kong unahin to, kasi para makita natin kung paano kinoconstruct. Narinig niyo yung Most Holy Atonement at saka yung Don't Burn Strange Incense. Diba? So, ano pa ba? Hindi ko nahanap yung Ark of Covenant, pero makikita naman natin. Tsaka yung paano dapat gawin yung burnt offering altar. Nakita niyo yung scapegoat? Tapos yung isa hinain. Para sa, it symbolizes that
tayo yung scapegoat. Buhay tayo. Yung buhay ng Panginoon, yun yung inalay. Yun yung sa burnt offering. So, gusto ko rin pansinin din natin lahat. Yung si Abihu, tsaka ano yung pangalan ng isa? Kaya sila namatay, unauthorized yung censer na dala nila. Ganun kahigpit yung Panginoon. Hindi ka pwedeng maghain ng insenso na mali yung formula, gawa-gawa mo lang. Tapos, bawal ding i-replika yung insenso sa loob ng tabernacle. So, ganun kahigpit ang Panginoon. Merong yung mga holy na para sa Kanya, hindi natin pwedeng gawing pangkaraniwan lang sa atin. Okay? Kaya namatay si Abihu at saka si Nadab. Okay? Tingnan naman natin ngayon kung gaano ka-intricate yung requirement ng Panginoon maski sa garment pa lang ng anointing priest at saka yung mga anak niyang priest. Okay? So, panaarin po natin to. Nakita natin yung supposed to be na basahin natin for 2 months. No? Parang 2 months, no? From Exodus to Leviticus. Di ba? Halos 2 months natin binasa. Pero wala tayong picture in mind kung ano talaga yung dinidescribe doon. So, akala ko dati puro yung boards or columns lang. So, akala ko yung pinaka-cover sa wall, yun na yun mismo. Okay? So, makikita natin doon pati yung sa Ark of Covenant, yung burnt offering altar, nasa labas, doon magkakatay, doon i-splash yung dugo. So, meron siyang ramp, no? Baptist ang alam ko gumawa nung replica sa team na. Para every time na may mga pilgrims, mga Christians na curious about the Holy Land, meron kang pupuntahan doon na makikita natin yung tabernacle. So, mapapasok din doon. So, natin, pati yung high priest at saka yung mga anak niya, yung mga priest lang. Puro kay Aaron lahat yun. So, makikita natin na ang gusto kong makita natin doon is kung gaano ka sinsin yung requirement ng Panginoon. Pati kulay, dami ng yung hooks, kung paano itayo, yung sequence nung pagtatayo, sinabi niya rin yung sequence. Uunahin yung bread, yung table ng bread, and next yung ilaw, yung next yung incense. So, makikita niyo, merong significance lahat yon sa ginawa ng Panginoon. Like for example, no, yung sequence na yon is yung sequence din nung 7 IMs ng Panginoong Jesus. Nung ipinakita ng writer na si John, kasi yung si John, yung sa Book of John, yung Gospel of John, ipinakita doon yung pagka-Diyos ni Jesus Christ. So yung 7 IMs ni Jesus Christ, I am the bread of life, I am the light, I am the door, I am the way, the truth, and the life. Lahat yun may significance doon sa tabernacle. Bakit niya sinabing bread siya? Tapos laging present yung bread doon. Di ba? Tapos bakit iisa lang yung ilaw? Imaginein mo to, walang ilaw. Kasi kukuberan lang natin ng kahawig, no? Yung hall natin, parang ganito lang. Tapos may cover dyan. Iisa lang yung ilaw. Walang ibang ilaw, kundi yung menorah. Yung 7 lang na lamp na ganon. Di ba? Ang ibig sabihin nun, nire-represent na I am the light, siya lang ang ilaw, siya lang ang liwanag, siya lang ang source na tamang liwanag na acceptable sa Panginoon. I am the bread. Siya lang yung katawan niya, yung kinakain natin every time nang nagko-communion tayo, it represents yung bread of life na ang Panginoon. Ang laman ng Ark of Covenant, yung tungkod ni Aaron na nagbad, yung 10 Commandments, yung Covenant, kaya Ark of Covenant kasi yung 10 Commandments is yung
yung covenant. A jar of manna, yun yung laman nun. And then yung covering, yun yung mercy seat, yung merong dalawang cherubim. So, pag sinabi kasi sa Bible, angels at saka cherubim, distinct. Hindi yung lagi natin naisip na angels na yung mga nakaganon tas may pakpak. Lumalabas, mga cherubim sila. Kasi yung mga angels na tinidescribe sa Bible are mistaken as men. Ibig sabihin, ganito rin ang itsura nila. Diba? Ganito rin yung mga features nila. So, ang true natin is yung atonement. Yun pa lang yung requirement kung saan natin isa-sacrifice yung atonement. So, nakita nyo, yung description, kung paano di-describe sa Bible, ganun din yung pagkaka-describe. So, nakakatuwa. It's another way of me saying na, let's watch out kung ano yung mga pinipili nating reels. Mayroong mga kapaki-pakinabang sa YouTube. Pero yung pinagkunan ko nun, it doesn't mean na yung source nun is lahat na paniniwalaan mo ron. Tingnan mo rin. I-sort out mo rin. Biblical ba yung mga pinagsasabi? Di ba? Kasi usually, yung kaaway natin, si Satan, gagawa siya ng something good, i-insert niya yung kasinungalingan para huli ka na niya. So, pipiliin natin. Lalong-lalo na, kung wala na namang katorya-torya yung panonoodin natin. No? Hindi ko sinabing huwag kayong manood ng mga nakakatawa videos na reels. Pero, have time naman na to visit yung mga reels ng iba na magkakaroon ng kapakinabangan sa espiritu natin. So, ano pa yung mga point natin dito? Atonement. Yan yung ating pinag-usapan. Now, let's look at yung reason why binigay ng Panginoon yung lahat ng batas. Bakit? May reason siya. Okay? Hindi lang naman yun na sasabihin ko para pagbawalan kayong kumain ng hipon, baboy, lahat ng masasarap. Dahil corny ang Panginoon, gusto niya yung hindi masarap ang kainin natin. Kaya niya sinabi yon for our benefit, for our health benefit na nakakasama kasi sa atin. Diba? O yung mga anak, pag pinakakain ng gulay, diba, hindi mo maipinta mo ka? Hindi pa nga na isusubo yung alugbate. Nasusuka na. Diba? So, ganun din yung natural na ugali natin. Tayo matanda na, ganun din. Pag pinagsabihan tayo ng Panginoon na masama yan, huwag mong gawin, parang hindi naman. Nagdadahilan ka pa, parang hindi naman, Lord. Bakit tayo binibigyan ng Panginoon ng mga batas? Ito is yung mga reason. Uy, ayaw kong sundin. Toink. Yan. So, mabilisan lang. Leviticus 18:3-5, you must not do as they do in Egypt. Huwag niyong gayahin yung pinanggalingan niyo. Huwag niyo nang gawin. Galing tayo sa kasalanan. Nakilala natin ang Panginoon. Di ba? Sinabi ng Panginoong Jesus, yung babatuhing babae, I don't condemn you. Pero, wag mo nang ulitin. Ibahin mo na yung way ng buhay mo. Di ba? Do not do as they do in Egypt. Yung pinanggalingan nating buhay, wag na nating ulitin. And where you used to live. Ibig sabihin kung ano ka dati. And you must not do as they do in the land of Canaan. Yung pagpupuntahan nila is pagan din yung way of worship nila. Kaya sinabi, ganito nyo ako dapat i-worship. Ganito nyo ako dapat i-worship. Worship me in spirit and in truth. So, merong kapatid natin na relihiyon na naniniwala na kinakailangan natin ng rebulto at saka mga imahin para maalala natin ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, huwag niyong gayahin yung pupuntahan nyo. Ang paraan ko ay iba. Worship the name, not the image. So, maski anong hilot ang gawin, hindi tama na magkaroon tayo ng mga images. Images ni Joseph, ni Mary, lalong-lalo na ng Panginoong Jesus, nakapako. Mamaya makikita natin kung ano talaga yung kalunos-lunos na itsura ng Panginoon.
Meron pa tayong panonoorin. Do not defile yourselves in any of these ways, because this is how the nations that are going to drive out before you became defiled. Ganon sila naging defiled. Sa ayaw at sa gusto natin, kapag nire-invent natin yung paraan ng pag-worship na sinabi ng Panginoon, this is how you worship me. In spirit at sa katotohanan. Make songs. Diba? Dance for me. Holy dance. Hindi naman kung anong klaseng dance lang. Make music. Yun ang nais ng Panginoon. And worship the name. Yun ang nire-require ng Panginoon. So, hindi tayo pwedeng mag-imbento kung paano lalapit tayo sa Panginoon. Ngayon, ang ginawa ng Panginoong Hesus, lalapit tayo sa Diyos. Paano tayo lalapit? Sa pamamagitan ng yung hain natin, yung sinacrifice natin. Sino yung nag-sacrifice? Ang Panginoong Hesus. So, every time we come, doon sa kaharian ng Panginoon, sa dambana niya, hindi tayo basta-basta lalapit lang. Kasi nga sinabi ni sa yung high priest pa mismo, he cannot come anytime he chooses. Sabi sa Leviticus. Nandiyan yan nakasulat sa mga printouts. One of those nakalagay doon na si Aaron sa second page. Sa second page, somewhere dyan sa may gitna, hindi ka pwedeng basta-basta lalapit sa Panginoon or else you die. Si Aaron na to, yung high priest, hindi siya pwedeng pumunta sa dambana ng Panginoon anytime he wants. Kinakailangan may ritual. Kinakailangan hugasan siya ng dugo. Pero once and for all, sabi sa New Testament, once and for all, pinagbayaran ng Panginoon. May calculator ako. Ito ang senaryo. Kunwari, we're still living in the Old Testament. Hindi pa pinagbabayaran ng Panginoon ng kanyang buhay, ng kanyang dugo, ang ating mga kasalanan. Paano tayo lalapit ngayon sa banal na Diyos? Paano? So we have to do the Old Testament way. Kinakailangan natin mag-alay. Aalayan natin ang Panginoon. Ano sabi dun sa atonement na definition? We have to appease. Kinakailangan natin paghupain yung galit ng Panginoon sa kasalanan. So, pag lumapit ka ron, katulad nung isa kanina, lapit, inabot niya yung God. Paglapit niya, toink, patay. Ganun din tayo. Mamamatay tayo. So, ang tanong ko ngayon, how much? How much do you think? Yung babayaran natin, cost of lamb, di ba? Lambang, cost of lamb. It's $300 to. So, i-convert natin. Where's my calculator? Ayun. Parang may nandudugas no? So, $300 times 55. Ang babayaran ni Mama Sel, 16,500 PHP sa isang kasalanan para makalapit ka, para i-accept ka sa community. Ito yung pinakamura. Pero anong requirement ng Old Testament? Walang bahid ng kapintasan. Walang defects. So ito yung pinakamura. Paano yung worth ng 650? Siguro ito walang defect. Perfect na perfect. Naka-manicure yung organic lang ang kinakain. Times 55. 35,750 PHP. Okay. 35,000. Isang kasalanan. Paano ngayon yung mga kaparian? Kasi hindi sinabi doon na pag hindi kaya kasi, pwedeng doves, pwedeng pigeons. Okay? Pag mahirap ka. Okay. Pero I'm sure, dahil mahirap ka, in proportion sa kakayanan mo, mabibigatan ka pa rin sa pigeon. Pero kung pinakikita natin dito is, kapag ka may kasalanan ka, hindi ka pwedeng lumapit. Para makalapit ka at saka bilong ka sa community, kinakailangan mong gawin yan. So kung during our times today, Old Testament yung pinagagana ng Panginoon para tayo ay makalapit sa Kanya, ito yung mga dabayaran natin. Mura. Kayang-kaya. Kuya Jello. Give up yung Japan.
Kasi, kinakailangan mo munang pagbayaran yung kasalanan for atonement Or else, yung aeroplanong sasakyan mo, ay nagdedelikado. What if matamaan ng kidlat? Yung dalawa, tinamaan kidlat, patay, di ba? Hindi po siya tinamaan ng kidlat si Abihu tsaka si Nadab. Holy fire. Yung Panginoon yung pumatay sa kanila. Okay, cost of a bull. Magbabayad ka ng halimbawa yung kaparian. Tingnan nyo O kunwari, i-require, pastor ka. Ikaw yung namamagitan sa tao at saka sa Diyos. Okay? Magkano ang babayarin ni Tatay Ed? Ayoko, no? Times 55. Yung pinakamurang bull is 165,000. PHP. 165,000. Yung pinakamura, dapat walang blemish. So most likely, hindi ito yung mag-qualify. Di ba? So, tingnan natin yung pinakamagandang baka. Young bull to hindi ito full grown. Yung requirement is young bull times 55. Ihanda nyo na. 467,500. Kalahating milyon lang naman pala. para mamagitan ako sa inyo, sa kasalanan nyo, lalapit ako sa dambana ng Panginoon, maglalabas ako ng kalahating milyon. Every year. Para, mura. Ang mahal, di ba? Ang mahal. Ganon katindi yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Isang requirement pa lang yon. So every year yan, every may kasalanan ka. Kasi ang sabi sa Leviticus, sabi sa mga pare, you must always remain to be holy. So dapat i-watch out nila yung buhay nila, tong mga kaparian, yung mga Aaronites. Hindi sila pwedeng basta-basta magkakasala. Kung nakita nyo na lang, patay na manok. Huwag mong lupuin yan. Kasi ang dami mong ritual na gagawin para maging clean ka. Di ba? Tanong ulit. Tapos na tayo dito. Alam na natin magkano ang kinakailangan natin ngayon pagbayaran para makalapit pa lang sa Panginoon. Hindi pa ito yung buong kabuuan ng buhay mo. Isang part pa lang to. So ako, bali head pastor, equivalent kunwari yung priest, yung high priest. Kano babayaran ko? Kalahating milyon. Kanino ko kukunin yon? Sa inyong lahat. Alam nga naman ako kasi the Old Testament, walang trabaho yung high priest ang ginawa ng Panginoon ngayon, may mga trabaho kami. Okay? Pero in the Old Testament, sabi ko nga, Old Testament yung gumagana ngayon kunwari So wala akong trabaho. Para ma-represent ko kayo, kinakailangan, taon-taon, meron tayong kalahating milyon para mag-offer. Para sasabihin ko, Lord, patawarin nyo, ganyan-ganyan. Yung lahat ng dapat kong gawin, gagawin ko. Pero yun pa lang. 467,000. So, punta na tayo ngayon. New Testament na. May mga salvation na. How much did Jesus endure para pagbayaran yung ating mga kasalanan? Once and for all. Once and for all. Hindi pwedeng paulit-ulit kasi banal yung dugo ng Panginoon. It's perfect. Kaya hindi na kinakailangan paulit-ulit na gawin ng isang high priest yung pagbabayad sapagkat perfect yung pambabayad. Yung Old Testament is just an explanation for us para maintindihan natin kung ano ang ginawa ng Panginoon para sa atin, individually. So wag natin tingnan ito corporately. Kinakailangan natin itong makita individually, personally. Hindi, yan ang ginawa ng Panginoon dahil para sa nanay ko, para sa kapatid ko, lalong-lalo na para sa'yo. Para sa'yo. So, ito na naman yung ko. Nangyari. Ayun.
gaganunin ko lang pala, hihiluhin ko para umayos, no? Eh, sabi sa Hebrews 9:12, He did not enter by means of the blood of goats and calves, but He entered the most holy place, yung Holy of Holies kanina, yung Holy of Holies, once and for all, by His own blood, obtaining eternal redemption. Ang sabi ng Isaiah 52:14, dapat ipapabasa ko pa sa atin yung Leviticus 26. Sapagkat, pag tinignan nyo dyan, sa Leviticus 26, ang sabi doon is yung blessings because of obedience. Pero, punishment kapag disobedient. Justice ba kapag punishment? Justice ba? Love kapag blessing. Amen? Kino-consider nating lahat na pag-ibig kapag blessing dahil sa obedience. Pero nagiging justice sa atin, sa pakiramdam natin, kapag we are being punished for being disobedient. So, wait Total, ano na naman tayo nag-extend. Tingnan natin po yung reward for obedience. If, kapag nakita natin yung word na if, ayan yung if, merong katumbas na dapat gawin. Halimbawa, kapag, ang kasunod nun, dapat may gagawin tayo. Merong consequences, di ba? So, alam na natin yan, kapag tayo ay sumunod, merong reward yung obedience natin. Pero ang gusto ko lang pakita dito is punishment of obedience. Hindi ko na iisa-isahin kasi gusto ko basahin nyo. Basahin natin yung sundin nyo ako na basahin natin yung Bible. Kung late na kayo, it's not too late kasi February pa lang naman Okay? Kaya pa rin natin. Huwag nyo nang habulin yung January na sinend ko. Sundan nyo na lang ako ng sundan. Okay? Para maganda. Pero kung ano man, sipagin sana tayo, simulan natin sa dulo kasi pwede nyo namang ulitin yung mga messages, di ba? Pero maganda sundan na lang natin. So ang sabi dito, if you reject my decrees and abhor my laws and fail to carry out my commands, merong mga punishment. I will do this for you, such and such, terror, wasting diseases, fever, such and such. Okay? Remember, kanina, sabi, pagka obedient, may reward. Ang sabi nyo, love. If after all this, binigyan ng punishment, tatanggap mo na yung punishment. If after my punishment, parang sinasabi niya, if after all this, you will not listen to me, I will punish you more for your sins 7 times over. Ayaw mo pa rin sumunod, papaluin pa rin kita. Nung una, kinalabit lang kita. Sunod, papaluin na kita. Ang sabi, bakit? If you remain hostile, ito na naman, meron na siyang sinabi dito, I will break down stubborn pride, make the sky above you like iron. Biruin mo yung heavens is metal. Hindi, pag ulan ng metal, tamaan ka, di ba? And ground beneath you like bronze. Magpipiko ka, magtatanim ka. Parang bakal yung pinipiko mo. Kung yung simento nga, hirap na. Bakal pa. Ganun ang pagkaka-curse ng Panginoon, ng punishment. Your strength will be spent in vain. Yung iyong kalakasan sa walang kakwenta-kwentang bagay. Naghihirap ka, nagtatrabaho ka. Iba ang nakikinabang. Sabi dito, because your soil will not yield its crops. So, hindi naman tayo lahat farmers ngayon, tayo ay nagtatrabaho. Ano-ano ang inaayos ni Kuya Clive. Maniningil siya, pero sa iba lang mapupunta. Diba? Iba ang makikinabang. Kabilektara ng lahat ng mga magagandang bagay na ginawa niya sa unang portion. Ang sabi niya rito, if you remain hostile, if in spite of this, sa kabila ng lahat, ng pagkalabit ko, pagpalo ko, pagkurot ko, hindi ka pa rin tumanggap, hindi mo pa rin ako pinansin. Ang sabi niya, you do not accept my correction. Diba? Tatlong stages na.
I myself will be hostile to you. Ako mismong Diyos ang gagawa na ang kikilos against you and will bring you a sword on you to avenge breaking my covenant. If you break my covenant, sabi niya rito, can we change our hearts? Yes, it is. Sabi dito, if you break my covenant through the blood, binaliwala mo yung banal na dugo ng Panginoon, can you change yung mind, your heart? Kasi sa Bible, yung mind natin, ang nagdi-decide daw is, nag-iisip daw yung heart. Hindi ito. Basahin natin sa Proverbs at saka sa Psalms. Ang nag-iisip daw ay ang ating puso. So, sinabi niya, I will cut you off. I will cut off your supply of bread. Ang dami na. So, in spite of this, you still do not listen. Wow, ang tigas talaga ng ulo. Tayo ba yon? Isipin nyo, hindi yung katabi mo yon, ikaw yun. Diba? Then, in my anger, I will be hostile toward you. Sobrang kulit mo na. Nakikita natin, no? Nakapattern pa rin sa New Testament. Nagkakaroon ng kalyo ang puso ng mga makakasalanan. Pero patuloy na hinahabol ng Panginoon. Ang paghabol na to, itong mga punishment na to, is not justice. Tingnan natin, this is love. Nakita nyo ba? Nagpapatihabol. Gumagawa ng kasalanan yung prodigal son. Sinusundan ng tatay. Sinusundan ng palo. Matigas ang ulo, sinusundan. Hindi dahil sa punishment ang gusto ng Panginoon, kundi magbalik loob. Sabi niya, di ba? Pansin niyo ba? If you do not still hearken to me. Kaya niya tayo pinaparusahan minsan is because tinatawag niya yung attention natin. He is calling us back. Hindi ito dahil gumawa ka ng kasalanan, pulis ang Panginoon, toing punishment. No, may reason siya for punishing us. Tinatawag niya tayo pabalik. Hindi tayo sinasaktan ng Panginoon for no apparent reason. Ang reason niya is love pa rin. So let's go back doon sa ating mga pinag-usapan. So I know God is a God of justice and love. Pero yung justice niya, saan niya pinakita yung justice niya? Nung bagbayaran ng Panginoon yung kasalanan natin sa cross. That is then, justice and love is sabay naganap. Sabay nagaganap. Ito yung lagi kong sinasabi na paradox. Two opposing things happen at the same time. Hindi kaya ng isip at puso ng tao. Yung utak natin is too limited to understand yung goodness ng Panginoon, that He can send His Son to die for us. Tapos, dinidisplay niya yung love and justice at the same time. Tayo, pagka merong gumagawang masama yung mga politicians natin, gusto natin karnihin agad. Hindi dahil out of love, dahil sa galit. Totoo, di ba? Gusto nating i-serve yung justice in a way na sa paraan na kaya natin at naiintindihan natin na gusto natin. But that is not out of love. God is punishing us out of love. Because He is still running for us. He is running after us. Hindi dahil sa gusto tayong saktan, but to gather us like children. Diba? So, eto tingnan natin ngayon kung ano yung kabayaran na ginawa ng Panginoong Jesus sa atin. Isaiah 52 verse 14. Just as there were many who were appalled at Him, His appearance was so disfigured. So disfigured. Di ba may mga nakita tayong mga disfigured persons? At yung description in our mind is, hindi sila hugis tao. Ito yung isa sa mga example na ganun dapat yung nasa mind natin. Pero we were taught, even from the beginning, looking at a cross, may nakataling taong macho. Chiseled yung katawan. Ang linis-linis. Ang tanging injury, isang hiwa dito, pako sa paa at kamay.
Pero hindi yun yung description ni Isaiah nung ipinakita ng Panginoon. He was so disfigured beyond that of any human being. Yung form niya is no longer human. Binalatan siya. Halos binalatan. So, and his form marred beyond human likeness. Marred beyond human likeness. Tinry kong basahin ito sa Tagalog. Ginamit ng yung version ng Tagalog natin is no longer used yung word kakatuwa. Kakatuwa. Ang isipin natin, nakakatuwa is parang joy. Nakakatuwa, happy. Pero yung kakatuwa, minsan short, no? Kakatwa, is no longer used in common languages natin ngayon. It means to compare or represent something. Kaya pag binasa natin in Tagalog to, lalo kayong malilito. Ibig parang katuwa-tuwa, which is not, no? Sinasabi ko lang to is because minsan mahirap talagang mas intindihin yung Tagalog version. Mas mahirap. So, medyo naglilin lagi ako kay NIV kasi mas madali siyang intindihin. And then, for the true meaning, I go back to sa King James, and then look for the Hebrew or Greek word para mas maintindihan pa. So, marred beyond human likeness. Marred beyond human likeness. At ito ay hindi by natural, pero inflicted. Inflicted yung mga injuries to the point na hindi na siya mukhang tao. Madalas ako manood ng UFC. Yung gulping-gulpi na mga UFC warriors. Minsan talagang kalunos-lunos na. Ayaw nga manood ni Mami nun kasi every time na mani ka lang sa mukha, point, labasan yung dugo. Sargo yung ilong, tapos namamaga yung mga mata. Hindi niya ma-bear. Pero kulang pa yon to compare because of the description na his form is no longer a form of a human being. Halos hindi na siya tao tingnan. So, ano yung biblical itsura ni Jesus nung ipako siya? Para maintindihan natin kung magkano yung cost ng pinagbayaran ng Panginoon para sa atin. Okay? We will watch a clip, no, ng Passion of Christ. Kasi yun yung kumbaga parang pinakamalapit na. Kasi hindi na kaya ng dagdagan pa siguro, no. So, sino ang Panginoon? Who was He? In 1 John 2:2, He is the atoning sacrifice. He is the atoning sacrifice. Ano yung description natin ng atonement kanina? Ang dami nating description ng atonement. Balikan natin yung atonement. Atonement means, ito yung mga bagay ng atonement. To cover, to appease, sa part ng Panginoon. Atonement, cleanse, para linisin. Disannul, yung ating mga kasalanan. Forgive, patawarin yung ating kasalanan. Be merciful, to pacify yung galit ng Panginoon, to pardon, dahil hindi tayo deserving na maparpodon dahil we are all guilty. So, kasama sa atonement is to pardon us from our sin. Purge away yung lahat ng hindi magaganda sa atin will be purged by the atonement of the sacrifice of God and reconcile us back to God. Yan yung ibig sabihin ng atonement. Now, let's go back dito sa atonement ng Panginoon. So, yan ang meaning, no? 467 a year, 1,000 just to go, para maka-enter sa presence ng Panginoon. And then, this is ang ginawa ng Panginoon. Who was He? He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for our sins, but for the sins of the whole world. Why He did it? Why? This is for love. Not that we love God, sabi sa 1 John 4:10, not that we love God, but God loved us first, but that He loved us and sent His Son as the atoning sacrifice for our sins. Atoning sacrifice. So imagine natin kung paano yung ginawa ng Panginoon. Ano yung requirement. No? Nakita natin yung masinsin na requirement. And now let's go. Nais ng Panginoon ngayon ay makita natin yung possible na itsura. Yan, 50 to 23. Also, hindi English, no?
Parang yung cartoons kanina, blah, 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 blah. Pero this one is Hebrew. Okay? No. Greek. Greek to, Greek. Doon ko gustong i-end. Doon sa image na yun. Na para magmarka sa isip natin kung paano yung kanyang laman paghatak. Tayong lahat nakasugatan na one time ng paghihiwa ng gulay, ng mga niluluto natin. Nothing compared dun sa kung yung 467,000 a year. Ang hirap panoorin, di ba? Kasi yung laman dito, hindi pa tapos yun. 39 lashes 39. Yung sinimulan, yung parang stick, parang iilan pa lang yung bilang nun Di ba? Iilan pa lang. So, kukumplituhin yung 39. Ang alam ko, meron pa yatang instance dyan na tumama sa ulo. Di ba yung sa kahoy kanina, pag tama, tapos sinaltak, sama yung slivers ng kahoy, di ba? Ganun, pag tama kaya sa bungo. Pag tama sa bungo, tapos kumapit na ganun, katulad nung pagkapit dito sa balat. Parang ganito yun, no? Pagkapit na ganun, tapos hahaltakin. Di ba nag-alsahan yung mga di ba? Sumama yung mga laman, tsaka balat. Pag tama sa ulo, what do you think? Kaya, ang suspecha ko, may mga ispat-ispat na tanggal yung buhok ng Panginoon, kasama anit. Tapos, wala pa dito yung koronang tinik. Wala pa dito. Yung koronang tinik ay made up. Bougainvillea. Makita na kayong bougainvillea. Kung mahilig kayo mag-garden, ang hirap pong gardenin ng bougainvillea pag lumaki. Kasi every time na tatabasan mo yon, meron kang ma-overlook na babagsak either sa katawan mo, sa Mahirap po. Liliit lang na yan, may mga malalaki. Pero yung klase ng vine na may tinik is ganyan kahaba yung tinik nung ipinalibot sa ulo ng Panginoon. At napakatigas. At saka nung ikinurona sa kanya, idiniin pa. Hindi ko na hinanap kasi alam kong sosobra tayo. Pero ang gusto kong makita, maiwan yung image ng paglatigo sa Panginoon ng 39 lashes. Yung huling-huling eksena na yun. Ito yung Passion of Christ na nais kong panoorin natin. It's 3 hours. Kuya Lawrence, English dapat. Hindi ko alam kung may English version ito or talagang may subtitle lang. Pero walang subtitle nung pinaandar ko Nahihirapan pa yung dibdib ko tsaka lalamunan ko doon sa scene na pinanood natin. Mahirap magsalita kasi kung anak nyo kaya, bawa, si TJ ang iahahain ng Panginoon sa ganun. O yung damdamin ni Mary di ba? Ngayon yan yung kabayaran. Portion pa lang ng kabayaran ng kasalanan natin. Itong image na to. Yung image na yan, yung imahe na yan, mag-stick sana sa puso natin para malaman natin na hindi mura, hindi maliit yung pinagbayaran ng Panginoon sa paglalatigo pa lang. Hindi pa natin kinakount yung kanyang dating position sa heaven na give up niya for us. He gave up yung place niya in heaven para magkatawan tao. Nung nagkatawan tao, kaya lang he was born to suffer this. Para hindi tayo eternally damned. Gusto ko sana rin makita natin yung itsura ng impyerno. Siguro, one of these days, maghahanap ako ng videos. Gagawa ako ng preaching. Kasi, ang mata natin laging nasa heaven. So, hindi natin quantify kung gaano kamahal, ka-costly yung pinagbayaran ng Panginoon. Yung pinagbayaran ng Panginoon. Mabigat yung pinagbayaran niya para makabalik lang tayo sa Panginoon, sa Diyos.
And maraming nagkikriticize sa Christian. Ang dali daw ng salvation natin. Hindi naging madali. Pinadali ng Panginoon para sa atin. Pero we are doomed for destruction sana. Tayo sana yung ganun. Tayo sana yung nagbabayad. And if you are rich enough para magbayad, hindi pa rin hindi pa rin sasapat. Hindi sasapat. Diba? So, uulitin ko. Bakit ginawa ng Panginoon to? Ano sabi niya? Para saan daw? This is love. Out of love.